comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair. Moto Tires, to pursue tire excellence. Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo Oy, gising na, RJ na, gising na, Double R sa Radyo Bandido na po. Magandang umaga po. Ako po si Ricky Sunga. Siyempre, kasama ko ang Kuya Ruelso. Yes, magandang umaga po sa inyo lahat. At magandang panahon ngayon. Oo nga, tsaka sa mga bumiyabiyahe, lalo na yung mga dalawa lang yung gulong. Yung mga nagmamotorsiklo, ingat-ingat to para safe kayo. Siyempre, ano bang dapat gamitin ko yung Ruel sa pagsuot ng helmet? Siyempre, pag nagmumotor ka, like, maski nga ang bike dapat mag-helmet ka. Para sa safety mo to. Ano yan? Oh, yan Motoman. Yan ang Motoman. Approved ng may standard. Pass the standard. Okay. You know. So, quality na, mura pa ho. At yan, may planta ho yan sa may Santa Maria, Bulacan. Proudly dito ginagawa. Proudly Philippine made. Yan. At saka, yan ang tangkilikin ho natin dahil nag-create din sila ng trabaho, yung Motoman. Bukod sa safety na, nag-create po sila ng trabaho para sa ating mga Pilipino. Tama. Yan po ang Motoman. Safety mo to. Oy, nako, daming mga mainit na issue ngayon. Lalo na sa ating kaibigang si Pastor Apollo Kibuloy. Mukhang allegedly, nasa China na raw. Lumipad na. Ito ho ang tanong natin ngayon. Poll question. Dahil mainit, sabi nga, dapat bang harapin niya ang kinakaharap niya na akusasyon laban sa kanya sa Senado kasi merong subpoena although hindi pa napipirma ni Senate President Mig Zubiri pagka sinumpinahan ka at inistab mo pwede kang iparesto ng Senado. Yun ba yun? Oo. Akala ko sa court lang. Oo, pero sila parang may power din ang Senate lalo na pag may isang inimbestigahan sila in aid of legislation. Yan ho, kayo ba, ano ba sa tingin nyo? Dapat na bang humarap si Pastor Apollo Kibuloy at harapin na kanyang mga kinakasungkotang akusasyon laban sa kanya? O, di ba, para malinawan lahat, comment nyo lang, i-share nyo aming live episode. At anumang opinion at reaction nyo, ibabasahin namin at mananalo pa kayo ng GCash o load. Pesos. Anim na winners yan, Yan, good morning. Good morning sa akin palang anak, na si Angeline Altea na nanalo ng sa Living Math Olympiad Silver Awardee siya at sa New Century Hope Cup Math Invitational Competition Bronze Awardee naman siya. Champion. Congrats Congratulations. Si Angeline Altea Sunga. Siyempre ang coach niya, yung mama niya, si Marlene. Ganun ba? Yan. Congratulations anak napakagaling sa math talaga. Tayo mahina tayo sa math. Ikaw magaling ka sa math, Kuya Ruel, di ba? Hindi, ako magaling sa math. Merienda, almusal, tanghalian, tapunan. Math yun mahal. Ang poll question namin, nakalimutan namin, ang poll question natin sa inyo ng Boto Tires. Yan po ang Boto Tires for the car, for the truck. For trucks and heavy equipments. For cars naman yan. Na meron silang planta, Kuya Ruel, sa San Simon, Pampanga. Actually, hindi planta, warehouse. Warehouse pala, warehouse yan.
Yan. At German technology yan. Oo, kaya nga to pursue tire excellence. Kasi, alam mo, Kuya Red, di ba yung mga truck, ang daming may insidente. Karamihan, parang kalbo na yung gulong. Pumutok, May di ba? pumutok. Yan ho, ang gamitin nyo. Bototal, siguradong safe ka rin. Oo. Yeah. Sandali, ikaw naman, umiiwas ka na naman eh. Ano, Kuya Red? Hindi mo sinabi sa akin kung anong ginawa nung Valentine. Ang Valentine, nagbubok lang ako eh. Nagmukmuk lang tayo. Oo, wala tayong budget. Pero meron tayong Valentine treat ngayon. Oo Dahil nga meron pala. tayong guest si post-Valentine treat niya to, Kuya Ruel, Kung ang River Maya mamaya, unahan na niya yung River Mamaya. Ganun ba? River Mamaya concert. Mamaya sa MOA Grounds yata ang gaganapin sa River Maya. Dito, may paunahan tayong post-Valentine treat, si Sianso. Ang title ng bago niyang original song, Kuya Ruel, Missing Piece. Missing Piece. Oo. Yan pala yung Ano? title ng kanta. Di parang puzzle pala yan. May nawawala pang parte ng kaya yun. Mamaya ho, after Sino the yan? break, pakinggan natin kung ano yung bago niyang awitin na tutugtog rito, live. Tama, oo. Di ba? Live Pero po yan. siyempre, bago ang lahat, may bumabati sa atin, si Anyong. Good morning, Double R sa Radyo Bandido, kay Mark Torres. Hello, Double R sa Radyo Bandido, kay Meg Centino. Hello, good morning, Double R. At mamaya na tayo, kay Alice Lee. Ay, kay Alice Madam, Lee. good morning Good from morning po. Minneapolis. Minneapolis, USA. Kasi No, naman umabot worldwide pala din tayo tayo, napapanood. Dahil live po kami sa FB, sa YouTube, at siyempre sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido fanpage po namin yan. Paki-like at i-follow nyo na rin Okay, basahin na natin yung mga piling-piling balita, Kuya Roel. Handa na nga ang pirmahan ni Senate President Miguel Zubiri ang subpoena request ni Minority Floor Leader Senator Rizal Tiberos para kay Pastor Apollo Kibuloy matapos ang patuloy na pag-snap sa pagdinig ng kanyang komite. Una nang ikinabahala ni Senator Hontiveros ang hindi umano paglagda ni Zubiri sa kanyang kahilingan na nakabinbin pa noong nakaraang buwan. Pero katwiran ni Zubiri, nasa Visayas lamang umano siya at maraming ginagawa. Subalit, tiniyak niya raw yung pagbalik sa Maynila ay lalagdaan na niya ang supina. Sa ilalim ng supina, maaaring arestuin si Pastor Kibuloy kapag tumanggi itong dumalo sa pagdinig sa Senado kaugnay sa kinakaharap na reklamong child sexual exploitation, human trafficking at iba pa. So, pwede siya palang arestuin Samantalang inaayos ng Metro Manila Development Authority o MMDA at Land Transportation Office o LTO ang regulasyon sa pagmamaneho ng mga e-trike at e-bike sa bansa. Kasama na rito ang pagrehistro sa electric bicycles at tricycles. Ngayon din ang pag-obliga sa mga driver nito na kumuha ng lisensya. Nababahala ang mga nabanggit na ahensya dahil sa pagdami ng gumagamit ng electronic vehicles sa lansangan. Sinamantala uno ito ng walang huli at lisensya ang paggamit nito. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, isusumite nila sa Transport Secretary Jaime Bautista ang rekomendasyon sa Lunes at inaasang may ilalabas ang guidelines sa paggamit ng e-trike at e-bikes ngayong Pebrero. Oo nga, kasi, di ba, Talamak na. Iwas huli, wala nang lisensya, wala pang helmet. At Di saka ba? beyond above the law. Kasi maski na bawal, kakating Kasi ka. wala pang Kuya Ray, walang batas. Parang ngayon Kahit saan sila pwedeng mag-park. Pwede sila, diba? pero ang One dami way. na Pero, ang dami na di ba? Ang dami delikado na yun, O kaya nababahala na rito sila ang LTO at ang At saka maging- ang mahirap yung mga nagmamaneho. Kasi tayong legal na driver talagang dumadaan tayo sa seminars, di ba? Sila basta nakahawak lang dire-diretso kaya ang daming nangyayaring accident. Pero nilunsad yung may isang e-bike banggitin natin NWOW na nagpo-produce ng mga e-bike dito sa bansa at malaking production ang ginagamit. NWOW parang Korea yata yan o China. So kumikita sila sa atin. Tapos aksidente tayo. Ay, good morning muna kay Elma Ramos ng Cagayan de Oro City. Ang layo At kay Marlon Montreal. Good morning kay Michelle de Guzman Panda. Kay Yoli de Asis, Linda. Ayan, good morning po sa inyo. Salamat sa pakikinig ngayong araw na ito.
Samantalang Food and Drug Administration target ang mga social media influencer na nag-endorse ng mga peking products online. Sinabi ni FDA Director General Samuel Sacate, nabubuo sila ng task force na tututok lamang sa mga online peddlers na nagbebenta ng mga fake products at maging false advertising o mapanlinlang na anunsyo sa produkto. Pinunteriya ng FDA ang mga skin products at mga supplements na hindi dumaan daw sa proseso ng ahensya. Ayon pa kay Sacate, nahihirapan silang matukay mga peking produkto dahil walang physical stores o offices sa mga ito. Ang task force ay binubuo ng FDA, NBI, ng PNP, CIDG, Intellectual Property Office at ng National Intelligence Coordinating Agency. Pati NICA, pumasok na for security So, may threat pala ito sa national security itong mga food supplement sa mga skin products. Magandang hakbangin ito ng FDA kung ganyan. Kasi, di ba, nakukumbisi marami. At marami yung mayaman dyan. Yung mayaman at the expense na nanloloko. Nagiging delikado yung health ng tao. Oo nga diba? Kaya dapat, compromise yung diba? Ikaw ba mag-endorse ko ng FDA? Hindi, dapat bago tayo mag-endorse, see to it na complete papers yan. Yun dapat ang takip, hindi pera-pera lang. Hindi, maski nang walang pera, kung talagang maganda yung product, bakit hindi mo para sa health ng tao. May nakita akong product na maganda. Para sa ikabubuti ng kapwa ko, present ko, promote. Ayan, tama. Samantalang ito magandang balita. Pabibilisin naman ng FDA ang mga pagsusuri at pag-aproba sa mga aplikasyon ng generics drug. Imbes umano na 90 days, gagawin na lamang itong 45 days. Magbabase na lamang ang FDA sa inaprobang ahensya na pinagmulang gamot sa bansa. Pabor naman dito ang Philippine Medical Association o PMA sa gagawing hakbang na ito ng FDA basta't hindi umano makokompromiso ang kalidad ng gamot. Tagal pa lang ngayon. Parang parang sisiw na lang 45 days Matagal pa talaga pag proseso, no? Ngayon daw pamamadali kasi nga titingnan din kasi approve naman kasi sa isang bansa, di ba? Tapos pag dinala rito kailangan pang idan uli, di ba? Nadodoble. So ito mas para magmura ho ang gamot sa ating bansa. Nakakalungkot naman ito. Biktima ng landslide sa Davao de Oro, mabot na sa 72. May 36 naman ang nanatiling missing sa naganap na pagguho ng lupa sa bulubundukin ng barangay Masara sa Maco, Davao de Oro, na nagsimula ho yan noong Pebrero 6. Ang patuloy na pag-ulan daw sa Mindanao ang sinisisi sa naganap na landslide. May 3 bus at isang jeepney ang kasamang nabaon na pawang naghihintay ng mga pasahero empleyado ng isang gold mining firm. Matitinding paglindol ang sunod-sunod na naganap sa Mindanao bago ang nasabing landslide. Sabi, tuloy-tuloy na pagulat, naghihintay gold mining firm. May kasalanan dito rin ng pagmimina, di ba? Good morning kay Joe Zamora, kay Romel Kayabyab, kay Pat Bonte. Ayan, magandang morning sa inyo lahat. At siyempre kay Romel Kayabyab, Pasya Rawat, mga sir dito, Dagupan. Umabot tayo hanggang Dagupan Dagupan. City sa Pangasinan yan. Ito, magandang balita para sa mga teachers. Public school teacher. 50,000 pesos entry-level salary ang mga gurong inahin sa Kamara. Nagkakaisa sina Alliance of Concerned Teachers Party List, Representative Franz Castro, Gabriela Party List Arlene Brosas at Kabataan Party List Raul Manuel sa inihaying nilang House Bill number 9920 sa panahon na ihanay na rin ang sweldo ng mga guro kagaya ng pagdoble ng mga sweldo ng mga entry levels na pulis at militar. Sa kasalukuyang sinumusweldo ng 33,570 ang mga Teacher 1 at Teacher 3 na nasa salary ng grade 11. So, good news yan. Mag-teacher na lang ako, 50,000. Tama naman kasi sila lang humuhubog ng kaalaman ng mga kabataan, Kuya Ruel, di ba? Tsaka napakahirap maging teacher, ha? Di ba? Doble yan, parang double R yan. Doble hirap yan. Kasi sa gabi gagawa ka pa ng tama. assignments. Pagising maaga ka. Di ba? Salute sa mga guro sa ate ko na tuturo dyan sa may Valenzuela. Good morning, ate. Nababahala naman ngayon ang DOH sa maraming kaso ng flu-like o influenza illness o ILI, ang tawag nila rito, na ikinasawi na ng 9 na katao. Flu lang to. Mula noong Enero at Pebrero, umaabot naman daw sa 16,155 na italang kaso mula January 1 hanggang February 3.
Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, ang mga naiulat na sakit na influenza na type A o type B o maririn daw COVID-19 yung naapektuhan. Ang influenza type A at B ay seasonal epidemics disease. Ayon yan sa World Health Organization. Di ba napapansin, Kuya Ruel, no? Di ba yung mga sipon, bila na lang umatake, inuubo, ayun pala, at dapat hindi baliwalain yan. Pagka ganun ba, humihina ba talaga resistensya ng isang tao? Oo, siyempre. Diba? Kaya ingat-ingatan natin at siyempre ito sa tingin ko, sa sobrang paggamit din ng mga gadget. Okay. Dahil nakakalimutan mo, napupuyat ka, Nakakababa talaga ng immune system yun. Okay. Diba? Pero may tampo ko dito kay Egi Ven. Sabi niya. Magandang umaga po, Kuya Ricky. Guwapong umaga po. Bakit kay Kuya Ricky lang? Ba't walang Ruelas? So, ito kay JC Son Fernandez, pa-shoutout din dito sa Calasiao, Pangasinan. At kay Shynet, good morning. At kay Michael Manalo, magandang umaga po. Ito. At kay Erwin Torre Castillo, yay. Good morning. Kaya nga, kakasabi ko lang, ito sa sobrang paggamit ng gadget, resulta ng malnutrition at kahinaan o mabagal na brain development ng mga bata. Ito ang inihag ng Department of Health na lubang nababahala sa pagtaas ng bilang ng mga bata na nasa estado ng obesity. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, ang kawalan ng physical activities ang sanhi ng mga sakit kapag umabot sila ng 30 years old, gaya ng diabetes, hypertension at iba pa. Sa isang pag-aaral noong 2022, may 16% ng mga bata may edad 6 hanggang 12 years old ang obese. Payo ng DOH, limitahan ng mga anak sa paggamit ng gadget at ipasyal sa parke at magkaroon ng social activities. Ang daming factor kasi yan, manifestasyon na rin yan, no? Paggamit ng gadget, at pagkain sa mga fast food. Di ba? Walang masustansya doon na pagkain sa fast food, di ba? Ice cream, chicken na maalat, at ano pa. Hindi, tsaka nalilipasan ng gutom. Naglalaro. Siyempre, oras ng pagkain, may game pa, matatalo pa. Kaya tatapusin. By the time, walang siya, wala na. Tsaka rin, siguro ang daming factor, marami rin siguro rin tayo na dapat i-concern tulad ng halos wala ng parke. Tiyatayo ng mga condominium, di ba? Wala ng open space Iilan na lang, kaya dapat talaga may physical activity sa bata. At nasa magulang din niya kung paano turuan mo pa lang yung bata pa lang. Kasi pag malaki na, hirap na yan, tigas na ng ulo niyan. Kaya i-guide mo sila dahil wala sila. Kaya hindi pwede ikatwiran. Hindi, iba na kasi bata nga. Hindi. Nasa magulang pala yan. Dahil hanggang bata siya, i-guide mo siya dahil wala pa siyang alam Pag malaki na yan, ang hirap na kung itimon yan. Dapat mag-extra effort. Oo, diba? Bigyan ng panahon. Bigyan nyo ng panahon. Nag-anak kayo, di dapat alagahin nyo. Diba? Yun responsibilidad nyo yun. So dapat para maiwasan natin malaking problema na pati ang DOS na nababahala na rito sa paggamit ng mga gadget. Ito na nga, all system go na para sa gaganaping reunion concert ng rock band na River Maya. Paborito kong band to. Mamaya na po yan sa MOA Grounds, sa open grounds yan sa Parañaque City. Sina Rico Blanco, Mark Escueta, at si Bamboo, ang pangunahing artist ng bandang River Maya na sumikat noong huling dekada 90. Pinasikat ng grupo ang kanyang awiting Himala, Tuwampor, Ulad, at iba pa. Ito na umuna ang sinasabing huling pagsasama ng grupo matapos ang mahigit 20 taon yata itong paghihiwalay. So nagsama-sama sila uli sila parang eraser dyan. Wait, sana nakabili tayo ng ticket dito. Pero wala na, sold out na rin River Maya. Pero Yamon, meron naman tayo mamayang guest si Hanso. Baka may tanungin natin kung may alam din sa mga local ba na rock band ng River Maya, magaganda maawitin niya. Pero sila 20 years tayo Double R parang mahigit 30 years na di ba? Okay ang balitang ito ay atid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, yan po ang FDA-approved na King's Herbal Supreme Supplement. Capsule na available.
Sa At lahat ng Mercury Mercury Drugs Drugs nationwide. nationwide. Okay, good morning kay Shainet, kay Aliana Diaz, kay ako, ikaw, okay, kay Merlinda Abulencia at kay Boyet Parebras. Yan. Good morning. Oy, at siyempre, Kuya Ren, nagbe-birthday mga kasama natin mga kabandidos dito, si Vance Fernandez at si Romel Madrigal. Oy, happy birthday po sa inyo lahat, ha. Sana maramdaman namin yan ngayong araw. At siyempre, hindi ko rin kakalimutan yung mga aking mahal na kuya ng Ilustrados NCR 90. At siyempre sa aking club na United Ilustrados. Sila Kuya, happy birthday kila Kuya Fred Salonga, Vice Governor namin yan. At kay Kuya Patrick Yung, Vice President namin yan sa United. At siyempre kay Kuya Sergi Tan. At siyempre happy birthday din kay Lani Lim. Greetings from BFMI Batch 77 at kay Mr. June Payungayong. And happy birthday din kay Engineer Romulo Policarpio. Ngayon, mga happy birthday sa mga lahat na nagbe-birthday ngayong Pebrero. Happy birthday din kay Marlene Lopez. Yan, happy birthday. At kung sa dami ng mga issue ngayon, itong kay Pastor Apollo Kibuli ang talagang binabantayan ngayon, tututukan. Na sabi, allegedly, nasa China na. Bakit kaya tumakas naman si... Hindi mo tumakas yan ba? Bakit naman mag-tour? Mag-tour ba sa China? Nahanap siya ni Senator Rizal. Love na love siya ni Senator Rizal Taveros, pero nasa sabi allegedly na nasa China po si Pastor Apollo Kibuloy. Sa tingin ko dapat nga niya harapin lang yan no? Para matapos na lahat, di ba? Kesa pag tumakas ka pa, maraming mga agam-agam pa, maraming mga kikreate pa ng mga intrigas tungkol sa iyo. Sa tingin ko dapat niya tong harapin sa mga nag-aakusa sa kanya. Sabi nga, eye to eye, di ba? Nasa Biblia yan. Di ba? Harapin mo yan. Sa ibang issue pa yung e-trike, no? Talagang kalat na At saka ang dami nang nagbebenta nito, Kuya Ruel, no? Na mga e-bike sa... Lalo na dito sa Metro Manila. Nakita na natin, meron sa highway. No? Siguro kung magandang mag-designate lang talaga sila kung saan lang pwede yun, di ba? Kasi, di ba, kagaya sa mga motorcycles, pagkadadaan ka ng mga intersection, super highway, di ba? May minimum na 400 cc. Mga e-bike may minimum. Wala nga yang wala nga yang parang 50 cc lang yan So pag dinaanan niya ng bus titilapon yan. At saka very dangerous yan sa mga pasahero. Alam mo kung bawal talaga doon pa lang dapat sa puerto pa lang, harangin na yung mga pagpasok ng mga yan, di ba? Kasi siyempre galing China yan di ba? So kusang nandito na, tsaka nababahala sila. Yan ang minsan mahirap sa atin Tama. Hintayin natin magkaroon ng parang problema. accident. Tapos sisihan. Talaga ito very tawag dito, nako-compromise talaga ang safetyness ng mga pasahero. Ay ngayon sinasabi mo, the solution today is that solution. Your solution today will be a problem tomorrow. Ayun. Doon pumapasok yun, Kuya. Diba? Tama. At saka, kita mo, yung mga parang kahit saan sila pwede. Pero tayo, konting ko na nagkamali ka lang. One time nga, hinuli ako kinata ko ng mga e-trike. Siyempre, hinto ka. Ako hinuli. Sabi ko, boss, ba't mo hinuli? Nasa gitna ka. Kasi, di ba, kung nakita mo naman, kinata ko nung e-bike ba? Sir, pasensya na, wala silang lisensya. So, hindi ko kasalanan yun. Ikaw may lisensya? Hindi, siyempre, kaya ikaw may violation. Ako may violation kasi ako may lisensya, sila wala. Kung hindi ko naman hininto yun, di tinamaan ko. Di ba? Tapos talagang habulin ka, lalo yung mga motor. Di ba? Mag-left turn ka, okay? Mag-right turn, left turn. Nag-turn ka na, hahabulin ka. Alam mo, very dangerous yun kasi tatamaan ka o tatamaan mo sila. Tama. At lalo na wala silang helmet. Nakakabahala rin na wala silang helmet. Sa isa pang yung FDA, no? Na maganda tong hakbang nila, talaga namang nakaka-impluwensya. Kuya, lalo sa mga TikTok, no, na nagbebenta sila ng produkto na hindi pala FDA approved, na nalilinlang ang maraming Pilipino na dahil influencer ka, marami kang followers, na-influencer rin na kung ano yung pinapakita mo, sa tingin nila tama, kaya bumibili sila ng produkto na yun. Which is, hindi dapat gano'n. Dahil nga,
kaya lang nagpo-promote yun dahil binabayaran sila. Di ba? Hindi naman talaga dahil effective yung product. Lalo na kung walang approve ng DFA. Nakakabahala ho FDA, to. oh. FDA. Di ba? Biro mo, nasasakripisyo, lalo na kalusugan mo. Tsaka skincare, imbis na gumanda ka, pumangit ka. Hindi, kasi meron nagsasabi, very effective tong product namin. Pag ginamit mo, puputi ka kaagad. Oo nga eh. Pero, Ano? kaya nga mayroong FDA eh. Sila ngayon ang regulate, nagmamanage. Kasi pwede ko naman gawing 1,000 milligram. Pwede gawing 2,000. Na ano? Na, kunwari, let's say, isang product. For example, vitamin C. Pag ang pwede na meron ang talaga kaya nandiyan FDA i-regulate niya bakit 100 milligram lang vitamin C. Okay, food supplement siya. Kasi nandoon. Pero pag umabot na ng more than 500, nagiging therapeutic na siya, parang nagiging gamot drugs na siya. So kailangan mo kakategorize siya. Oo, i-categorize. Ka-classify siya. Dapat sa ganung uri lang siya. At same time, maganda rin yung yung direktiba ng FDA na pabilisin. Kasi parang from the source, may FDA na, approved na, kompleto. Tapos, manufacturer, meron din. Pagdating dito, ang dami mong... doble pa. Oo. Di ba? Kaya nga, meron talagang isang hagbangin na parang, parang sa buong ASEAN, parang isa lang pag approve, di ba? Pag approve na sa Singapore, sa area lang ng ASEAN countries. bibigyan mo lang yung mga papeles, okay na dito sa FDA. Ganon. Tama. Oo. Ito nga, nakakatulad. Etong sa issue naman dito ng pag-alis daw ng mga booklet sa mga senior citizen. 'Di ba? Mas okay rin 'yun na wala nang booklet ang nipepresenta ng mga senior citizen. 'Di ba? Kasi nga parang pakita mo pa na matanda ka, may ID naman. Alam mo, sa City Council, nung nakarang Webes, may tinalakay doon ang ating kaibigan si Numero Onolim, naglabas ng resolution. Pero mas magandang suggestion ni Konsehal Joey Uy ng 6th District na totally bukod doon sa kung walang mapakitang senior ID, kahit na anything na government issued ID, na magkikita naman doon yung birth date niya, di ba? Kailangan mo kaya nga may senior citizen ID to prove na siya, senior na siya, di ba? Bukod nga kung wala, naiwan naman niya ng senior citizen ID niya, kung meron man siyang government issue ID, makikita rin naman doon kung birth date niya na ganito, di pasok siya sa pagiging senior. So ang dami kasing hinahanap So sa tingin ko mas okay yung panukala ni na bukod doon sa booklet na sinusuporta niya ng alisin na panukala ng ating kaibigan na si Congressman Erwin Tulfo, Congressman itong panukala ni Konsehal Joey Uy na kung hahanapin ng mga drugstore, kung walang booklet, kung wala ring na anything na senior ID, di yung government issue ID naman na magpapakita actually, kahit walang ID, makita puti na buhok ko, di ba? Hindi, meron pang bata. Meron diba? Pangkulay, kasi nakakaloko. sometimes kasi, alam mo, inaabuso. May mga nagsisindikato dyan. Kung walang booklet. Di ba, for example, bibili ka ng yung mga regular, yung mga amoxicillin, losartan, simvastatin, yung talagang maintenance drugs. Di ba, usually once a day lang yun. Ang gagawin mo, araw-araw ko bumili, since less 20, less 12 siya, ang laki ng discount. Pwede mong bilhin yan marami, tapos ibenta mo. Yun ba? Yung pang-maintenance, ibibenta pa ba nila yung maintenance? Kasi, for you to have a discount of 20 and additional 12%, ang laki nun. Di ba? Siguro may pros and cons din yan, pero ang dapat ang beneficial pa rin dyan yung mga senior citizen. So kailangan na lang i-base doon sa, di ba, may mga bago ka makabili naman, may prescription so dapat doon sa prescription susulatan na. Kunwari, binigay ng doktor 60 capsule for 30 days. Kunwari lang, 30 days. So siguradong paglagay doon, pipirmahan na, hindi ka na makadagdag. Nakabili mo na kayo. 60 capsule nakabili na kayo. So hindi na kayo pwede magdagdag. Kasi talagang ibebenta yan. Ganun ba? Sa negosyo, biro mo less 20, less 12. Malaki rin. Malaki sobra. Di ba?
Okay, sa oras na 10:30, ang oras natin sa inyo ng Sopitec Appliances. Quality beyond limitation. Kung wala pa ho kayo dyan, bumili na kayo. Mura na, may kalidad pa. Okay, sa ating pagbabalik, Kuya Ruel, inip na. Nandito na raw muna si Sianso, ang batang letran. Patugtugin nun natin mamaya sa aming pagbabalik ha. Wag ho kayong aalis. This is Doc Ethel inviting everyone to be with us at Pugad Bloggers, Monday to Friday, 7 to 8 in the evening at DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido TV. Watch and listen to Pugad Bloggers, Monday to Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado sa alas 9 ng gabi, dito lamang yan sa DZRJ 8:10 AM, Radyo Bandido TV. Watch and listen to Gabay ng Bayan every Saturday from 9 p.m. to 9:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Hi, this is Rina Tolentino of Good Job Philippines together with Alan Visitacion and Barbie Atienza. Join us as we bring you all good news all the time here at DZRJ 8:10 AM, Radio Bandido TV. Watch and listen to Good Job Philippines every Saturday from 11 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Boto Tires, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't 35 minutes makalipas ang ika-10 ng umaga ang oras natin sa inyo ng BTS. The Blue Top Search. Hindi na lang po yung white, kundi lahat na ng available. Ang kulay, meron po sila. 100% cotton. Yan po ang BTS Blue Top Search ni Eggy Ben. Sa ating tanong na dapat na bawang humarap si Pastor Apollo Kibuloy sa Senate inquiry. Itong mga reaksyon, basahin lang natin. Nakikita ba ating guest si Sianso? Sandali lang, Sianso. Basahin namin sa dami ng mga nagbigay ng komento. Si June, sabi niya, opo, pantay-pantay po dapat ang lahat. Ang may kasalanan ay parusahan. Si Lisa Bendaso,
In my opinion, yes, dahil whatever challenges ang dumating sa buhay, we need to face it. At kay Cornelio, sabi niya, kung may ebidensya ang senador, congressman, may kasalanan si pastor, isakdal na niya. Hindi, parang in aid of legislation yun. Gagawa muna sila ng, kaya nila inibitahan yun, dahil may reklamo, para baka susugan pa nila yung, kunyari, mga kasong mga child abuse law, baka pwedeng magdagdag pa sila ng ibang provision. Ganun ba yun? Hindi ba parang kawawa naman yung sinasakdal niya, parang mape-preempt? Hindi ba? Kasama na yun, parang trial by publicity din. Diba? Live yun, sa Senate. Si Chris Ilargo, yes po, sabi niya, para malabas na rin daw ang side niya at maging malinaw ang lahat. Kay PR Kishan, ako, hindi yan harap kasi nakita na niya sa kanyang pangitain ang kanyang hinaharap. Nakita na niya sa pangitain, ha? Si Joy Kabubas, narapat siyang tumugon para malaman kung ano nga bang panig niya. Nang sa ganun, magkaroon ng maayos na impormasyon at malaman ng mamayan. Okay, si Pardualak, yes, dapat humarap siya. Si Les, yes po. Si Jason Abulencia, dapat nang humarap siya. Palagay ko, di yan magpapakita. Si Joe Zamora, nating suki, dahil malaman ng kanyang panig. Gusto niya malaman ng panig niya. Si Sakuan, yes po, dapat talaga na humarap na si Pastor. At si Ako Ikaw, yes, kung talagang alagad siya ng Diyos, magpakatao siya, defend himself. At si Marlon Montreal, si Rene Pan, si Lia Arip, Melenda Bolencia, si Lara, si Jaysay, si George Bico, dapat ang patunayan niya kung dito to ang paratang sa kanya. At si Meg Centino, Vanessa, ganun din. Kung wala talaga siyang kasalanan, patunayan niya. Pero ito, wala namang kasalanan to, pero kakanta to si Hanso. Oy, good morning, si Hanso. Nandito ka na naman sa aming programang Double sa Radyo Bandido. Naka-red, ha? Post-Valentine treat nga to. Pero sandali, umaabot tayo hanggang Cebu. Okay. Kaya nga maayong buntag sa inyong tanan. Kaya Ma'am Laarni Yek, happy birthday. Happy birthday. Yes, kanta mo ng happy birthday. Okay, Sean, meron tayong sabi mo, missing piece, bago mo na naman, tuwing dumarating rito, may bago kang, bumati ka muna sa ating mga listener at viewers. Shoutout po muna sa inyo. Good morning po. Time check, it's 10:38 ng umaga. Okay. Shoutout po muna kay Yoni Linda, kay Mami Alice, kay Pastor Erwin Castillo, Attorney Pat, at sa aking mga kaibigan, Eric Pendon, Eric De Leon, Russell Facundo, Charles Rona, Andre Alhambra, King Paraino, Romeo Saison, at sa ating secretary na si Kate, at Eliza Bilog. Yan, lahat ba nakikinig sa atin at nagsishare ng ating person ngayon? Yung pala si Leonie Lee De Asis, taga Sambuanga. Sambuanga. Dyan ako pupunta. Kay Joan's Pharmacy. Mga tsabakano dyan. Dyan ako pupunta. Okay, kailangan patugtugan na natin. Yung missing piece na yun, baka mahanap natin yung nawawalang peraso na yan. Okay, pakinggan na. Yan ba yung original song mo yan? Yes po. Okay. Kailan mo ba yan kinompose? Baka wala kang tulog. Ito pong kanta, originally po, magtatatong taon na po. May 3 years old na po. Okay, sige. Okay, pakinggan namin. The Missing Ladies and Piece. gentlemen, Mr. Shan So, The Missing Piece. Okay. This one's for you, baby. You're the missing piece in my life. You're my sunshine on those cloudy days. You're the woman I've been dreaming of. You're special, that makes my heart glow. It's always you, baby. Nothing can stop our love. The world and my bed crumbles. The rain might fall so hard, but I would long for you, baby. Though 100 girls might come, they can't steal my love from you. I'd rather live and die in your arms. You're my compass, turning my words tide. It's always you, baby. Nothing can stop our love.
of time. It's always you, baby. Nothing can stop our love. The world in my bed crumbles. The rain might fall so hard, but I would long for you, baby. I would die for you, baby. I would long for you, baby. Yung pala yun, Yung pala Missing yun. Piece, ah. Para kanina ba yan, Sienzo? Oo. Para kanina yan. Dedicated kanina yan. Kanina ba yan? Yung nawawalang missing piece na yan. Nahanap mo na ba? Nahanap mo? Nasa ermita lang po. Nasa Ermita? Nasa Ermita, ha? Nasa ermita si Amelia. Ah. Okay, so ano bang pinakano nung kanta na yun, ng missing piece? Ano yung... Yun nga po, no, parang ang pinaka-story dito, yung dumating siya sa buhay mo, parang handa ka na gawin lahat para na huwag siya mawala sa'yo. Kaya nga po, it's always you, nothing can stop our love. The world, my bond might crumble, the rain might fall so hard, but I would long for you, baby. Kaya pala, bago ako ba for you, baby. Ayun ba? Okay, ano pa bang iba pang song na pwede mong i-play sa amin ngayong araw na to? Yung favorite mo na song na na-compose? Diyan. My first single. Ano yun? Yung A True Lover. Oh, sige nga, pakinggan na uli natin. Actually, parang ano mo na yun, pero maganda yung arrangement dyan na may kasamang drums ba yan? Di ba? Tama ba? Oo. Pero dahil hindi kasya rito ang Drums, drummer dito. Oh, sige. Tutugtungan ko na sana eh. Take it away. There was a time in my life when I met my true lover. I'm glad we have found one another, knowing our love lasts forever. People wondering why I'm always smiling. They even ask if I'm laughing at them. I just laugh and look at them. They don't know that it's all about you. Oh, my darling, you're the most romantic girl. You're the kind of a girl to be contented of. A flower on my sleeves, you bring out the best in me. I am so proud of you, lady. You give me peace and joy every time I'm worn out. It's been a while, my darling. You're the woman that my life needs. I love the way that we're together, the days that we're in love and free. We have everything they called
perfect love. You and I is the best definition of it. Nothing lasts forever except our love. The love that won't ever fade away. Oh, my darling, you're the most romantic girl. You're the kind of a girl to be contented on. A flower on my sleeves, you bring out the best in me. I am so proud of you, lady. You gave me peace and joy every time I'm worn out. You gave me peace and joy every time I'm worn out. Dahil kung malakpak ha. Sabi niya wala ba kayong mga kamay? Wala pa. Anyway, Sean, yung mga kanta mo, more on love song, di ba? Yung ba, may tinutumbok mo tayo? Meron ka na bang sinisinta? Ayan. Wala pa po. Wala pa. Bata pa kasi ilang taon naman si Sean, so. I'm turning 21 sa April. Ganun ba? Advance happy birthday. Debo na yan, ha? So, at mga taga-Litran, nakikinig ba sa atin ngayon? Yung po mga pinagit ko po kanina, ano dyan po sila? Mga taga-Litran yan, Viva Letran, di ba? Oo, Viva Arriba pala. Arriba. Arriba. Arriba Letran. Okay, sa oras na 10:48, ang oras natin sa inyo siyempre ng TOB sa mga gusto magpakulay dyan. The overall vanity for colored hair. Ayan, TOB hair color. Okay, siyempre, ano ba usually mga genre mo? Diba? Sabi, minabag ka sa amin doon si Bon Jovi, di ba? Sila Eagles din ba? Mga ano mo rin? Idol mo rin ba mga yan? Pwede na rin po. Pwede na rin. Pero anong linya na mga kanta mo? Talagang love song na talaga. Rock po. Rock? Pero love song ang pinatugtog mo sa ka ba na pwede namin marinig? Ano yan? Bigyan mo kami sample. Ano yan? Anong kanta mo na yan? This is Summer of 69 by Bryan Adams. Brian Adams yan Sige nga. Tingnan natin ang cover ni Shanso. Kahit na mixi lang hindi mo tayo makaka-copyright yan dahil covered mo naman yan 1, 2, 3, 4. I got my first real 6-string, mowing on a 5 and 9. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Ooh, when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had a choice, yeah, I've always wanna be there. Those were the best days of my life. Oh yeah, back in the summer of 69. Ooh, me and my baby in 69. Yung favorite number ko yun 60. Okay, 10:50 na po. Oy, ako 10 minutes na lang magbubukas ang Creative Nail Lash. 'Di ba? Salon. Diyan yan sa may Scout Alcaraz. Malapit po yan sa Banawe. Creative Nail Lash Salon. Pag gusto mo maging artista, celebrity. Yan. Sa creative yan. Oo. Ayan. Okay, kung gusto niyo naman gumaya kay Sianso, follow niyo siya sa lahat ng mga social media site. Sige nga, Sianso, saan ka ba
may FB page ka ba? May YouTube ka? Sige, i-promote mo na sa amin. Meron po, isa lang po ng aking pangalan, Shanso Official. Aha. Sa Instagram, Shanso. Aba, may Instagram ka, ha? Okay. Sige. At sa TikTok din po, Shanso.official. Aha. Sa FB naman, saan ka na gustong ano? Sa FB, Shanso po. Shanso. Ito ba, balak mo na talagang ikarir yung pagiging singer mo, Sian? Sir Ricky, actually, kung ako po ang susunod po, ito po ang gusto ko. Pero, Sino ba masusunod? Yung tatay ba? Sino ba yung tatay mo ba? Yung nakasunod ba yan? pero, kung ito naman po yung kapalaran ko, mangyayari pa naman po ito kahit ano pong mangyayari. Kahit ano pong hadlang, kahit ano pong mga barriers. If that's your destiny, you will reach it. Aha, ganun ba? So, dapat pagpursigihin mo at ayusin, di ba? Pag-aralan kung ano yung mga bagay. Kulang na lang, parang hindi sabihin mo, dapat supportahan ko sobra. Ayan, Bigyan ng panibagong ano yan, gitara. Panibagong gitara yan. Shoutout po pala kay Jenny Dulay at kay Jenny Rose Marcelian. At saka kay Erwin Torre Castillo, good job daw si Anso. So marami talagang siguro sa pagbabalik mo dito sa amin. Sir Ricky, si Pastor Erwin po yung aking co-writer po ng kanta na ito. Kami dalawa po at parang mentor mo din siya, magaling yata mag-arrange yan si Pastor. Papromote ko lang po sa mga naghahanap po ng mga gagawa po ng jingle, pwede po kami po ni Pastor Erwin Castillo ang aming partnership. Jingle na, kahit anong klaseng jingle yan, mga products, di ba? Sa mga gusto pong magpagawa po ng kanta para sa mga proposal, wedding yan. Pwede po kami just yan. Saan ka makakontakt? Doon nga sa mga social media site mo na binanggit. So, official. Pwede naman dito sa Double R. Para may commission tayo. Yan po. Okay, maraming salamat. Siyan, siguro sa susunod, may bago ka namang tugtog rito sa aming programa, di ba? Ladies and gentlemen, I'll be back in summer to play my summer song. Yan, nakita mo? Baka 69 din yan. Gumagawa ka na ng kanta. Compose ka na ba? For summer. For summer, Meron na po Naka-ready na po yun. Malamang ang title niyan, summer. Hindi ba? Siguro. Okay, maraming salamat. Baka meron ka pang gustong batiin na si Anso. Siguro, may oras pa naman tayo. 10:53 na po ng umaga. Shoutout po siyempre sa akin pinakamagandang nanay. All out support yan, siyempre. Dalawang mother. Dalawa? Mabigla tayo, Okay, sige. Una-una siyempre ang aking biological mother, si Mama Osang at pangalawa si Mami Irene. Ayun. Good morning, Mami Irene, Ang aking stage mother si Mami Irene. Yan, okay. At siyempre sa aking pinakagwapong John Lloyd Cruz, Father Ruelso. Salamat sa gitara. Ayun pala yun, So, siguro, sa susunod, mas kakaibang kanta. Kakaibang music yung papatugtog mo sa amin, no? Kala nga namin, ikaw rin magpo-front act doon sa River Maya concert mamayang gabi. Pero dahil dyan, napasaya mo rin naman kami. So, ito, dapat ganyan, bigyan ng chance ang mga kabataan tumugtog kesa gumamit ng mga cellphone, gadget na may skilled knowledge sila, knowledge. Yan ang mahalaga. At siguro naman, hindi ka mahilig sa mga games Sianso. Mahilig mo na lang talagang mag-gitara. Gitara po, musika po talaga nakahilig. Walang anything. Malapit ko na rin pong kantahin yung musika ang buhay na aking tinataglay. Ayun, di ba? Mas maganda pala pag may Tagalog song ka ba? Siguro next time naman gumawa ka naman ng Tagalog. Kung ayaw mo, ako gagawa para sa'yo. Yan. Gusto mo ba? Mas bagay din yata sa kanya. Wala ka kasing kantang Tagalog. Promise ni Tito Ricky mo. Gagawa siya, ikaw ngayon ng gagawa ng... Wala kang pang Tagalog song Baka naman po singilin mo ako ng mahal. Hindi, libre yan pagka kay Tito Ricky mo. Ayan, siguro sa tingin ko... Shoutout din po kay Kimberly Caligan, Arnold Narzo, at kay Ma'am Michelle Panda, kay Shynet. Maraming salamat sa mga suporta nyo sa amin. Siyempre, dito sa batang ito, batang letra na si Yanso. Okay, Kuya Ruel, sa oras na 10:56, bumunot nga tayo. Pabunutin natin si Yanso. At ikaw na rin magbigay ng Gcash niyan, Kasi ikaw nagbunot
Alif. Bumati ka na, Alif. Okay, direct message nyo lang kami sa aming fanpage sa lahat ng mga nag-comment. Nandito. Sa aming fanpage sa Double R kung kayo ay nanalo. Ang unang nanalo, si Pia Arquisia. Pangalawa, si Asti Centino. Pangatlo, si Boyet. At si Meg Centino. Pang-apat, pang-lima, si Merlinda Abolencia. At pang-anim ay si Santos Badjoy. Yan. Santos Okay. Badjoy. Badjoy, yan. Okay, direct message nyo lang kami sa aming fanpage. Okay, Sianso, paalam ka na. Baka sa mga last words, anything last words para sa mga... Siyempre, naka-red ka naman ngayon dahil tapos ang Valentine, pero post-Valentine trip mo nga ito sa amin love month na yun, love month. Okay. it's been an honor, Double R, to have me here. Once again, I'll be back in summer if possible. Thank you so much. Tagalog song. Sa mga nakinig po at sa mga patuloy pong nakikinig, maraming salamat. Patuloy na sumusuporta sa'yo. Ayan. Si Sianso. Okay. Nakalimutan natin, pare. Ikaw, ano ba? Sa atin si Pastor. Pastor, umarap ka na. Sa akin, Lumabas ka na niya siyempre. sa lungga mo. Kung talagang walang kasalanan, at para may depensa niya yung sarili niya, di ba? Dahil Kasi kilalanin mo yung institusyon na yan. The law protects no one. Ayan. Kaya dapat humarap na si Pastor. Sabi, you cannot clear your name pag hindi ka humarap. Yeah. Diba? Lagi ka nakatalikod. Lagi nakatalikod Oo. Parang dati, meron akong classmate umutot. Nagalit yung teacher. Pagka utot ka, tatalikod ka. So, humarap siya sa harap. Tapos tumalikod siya sa amin. Nasabay utot. Maloko pala yung classmate mo na yan. Sabi niya, tumalikod ako Okay. Kuya Roy, paalam ka na. Yes, sa lahat ng mga listeners natin, huwag kayong magsasawa every Saturday, 10 to 11 a.m. At siyempre, hanggang ngayon, magbibigay kami ng totoo at walang fake news. Yan. Dahil nga, sabi nga, basta radyo, bandido. Basta radyo, bandido. Okay. Maraming salamat si Anso sa susunod nga Tagalog song naman. Okay, maraming po salamat sa inyong pakikinig sa amin. Hello, good morning Binis. Bye-bye. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair. Auto Tires, to pursue tire excellence. Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. RJ Guitar. RJ Guitars, the first Filipino company to set a new standard